Eto na mga kabasketball, matapos ngang masagasaan ng gusto ng Japan B-League ang PBA sa pamamagitan ng pagkuha nila ng mga young talented players ng ating bansa papunta sa kanilang liga, ay sinulot naman nila ngayon ang NBL Australia sa pamamagitan ng pagkuha nila kay Xavier Cooks, nakakagaling lang sa NBA. At pag-usapan na rin natin yung plano ng Japan B-League na magkaroon sila ng draft at mapunta na sa kanila yung mga top prospect ng NBA. Matindi yan mga kabasketball. At MPBL, mas exciting na ba panoorin kumpara sa ibang liga? Dito nga sa naging laban kagabi ng Pampanga Giant Lanterns at San Juan Knights na talagang grabe, dikdikan yung naging bakbakan nila kahapon kay kagabi mga kabasketball, no? Nag-all sa 73 at doon time na yun, di ko alam kung sino man nanalo eh. Sa kabila ng napakalakas na lineup ng Pampanga. Andiyan sila Baltasar, sila Arwin Santos, sila Serrano. 'Di ba? Ang tindi yung lineup na yan eh, pero muntik pa silang talunin. So, doon makikita mo kung gaano ka competitive na itong MPBL. Though hindi pa talaga sila nasa level ng PBA, pero sa palagay ko kung magkakaroon sila ng magandang marketing, 'di ba? Gagawa sila ng pagkakakitaan yung mga MPBL teams na yan. Gagawa sila halimbawa ng jersey, paparehistro nila para sila lang yung pwedeng magbenta, papapirmahan nila sa mga players nila para tumaas yung presyo. Sa ganung paraan, makakakuha sila ng mga players na pwede nilang mabayaran ng mahal. Ngayon, eto namang si Xavier Cooks, nakaka-wave lang ng Washington Wizards at napakaraming offer. Diyan nga sa NBL Australia ay pupunta na dito sa Japan B-League din, dito sa kupunan ng Chiba Jets. At makaka-teammate niya nga dyan, etong si John Mooney, galing naman sa Perth Wildcats yan ng NBL Australia. Si Xavier Cooks ang isa sa pinakamahusay na player ng NBL, kaya nga napunta ng NBA yan eh. At ngayon nga, hindi lang yan, no? Si Nick Kay, naglaro yan doon sa FIBA World Cup para sa Australia. Nasa Japan B-League din yan. Napakahaba na ng listahan ng mga sentro nila or ng mga imports, mga kabasketball. Wala pa nga sila kay Soto dyan eh. Yung mga ibang naglalaro, wala pa dyan. Yung mga hindi pa nakapaglalaro. Bakit ba nagkakaganyan itong Japan B-League? Bakit ba labas sila ng labas ng pera? Target kasi nila mga kabasketball na sa 2026 sila na yung pangalawang liga, pinakamalaking liga sa buong mundo. So paano nila magagawa yan? Pinaliwanag yan ng kanilang chairman, no? Si Shinji Shimada yata yung kanilang chairman ng Japan B-League. Ang philosophy kasi nila mga kabasketball, kapag kumikita na sila ng malaki, may target sila na 2 billion yen per year. Mauungusan nila itong EuroLeague sa CBA ng China at syempre maging yung NBL ng Australia. At pag nangyari yon, na nagka-interest na sa kanila yung mga malalakas na player, yan, malalakas yan, Xavier Cooks, makaka-attract na sila ng mga mata mula doon sa mga NBA teams. Paano nga comparison na ginawa niya? Yung professional baseball daw ng Japan, pagka mahusay ka doon, direkta napupunta ka doon sa MLB, parang NBA ng baseball. So, ganun din yung mindset nila. Pagka lumakas yung liga nila dahil maganda yung marketing nila, maraming nanonood, 'di ba? Nakakapagbenta sila ng mga jersey, nakakapagbayad sila ng malaki, nakukuha nila yung pinakamalalakas na players, pinakasikat na players. Nakaka-attract 'yon ng mga scouts, mga kabasketball. Tataas yung level nung kanilang basketball. Sa katunayan mga kabasketball, etong NBL Australia, 3 yung kanilang first round pick projected doon sa mock draft na inilabas ng The Athletic. Nasa kanila pa yung number 1, no? Si Alex Sarr. So si Ariel Corti nga, pagka naging healthy to buong year, tataas to palagay ko eh. Kayang pumunta sa first round nito eh. So ano ibig sabihin? Nagsisimula ng sagasaan ng Japan B-League, yung NBL Australia. Darating yung mga araw, didirekta na rin sila kasi ginagawa ng NBL Australia, kung napansin nyo, yung mga hindi na, yung mga na-wave, diba? Yung mga hindi nakakuha sa NBA draft, yung mga free agent, yung mga napapirma ng 10-day exhibit, inaabangan nila yan. So most likely, ganyan na rin yung gagawin ng Japan
Kasi inaayos na nila ngayon yung salary cap nila, inaayos na nila ngayon yung paglalaro, no? Ito matindi. Isipin mo, 4 na import ang nasa court, di ba? Gaano ka competitive yan, mga kabasketball? Pwedeng maging isang Japanese na lang. So ganun kataas yung level ng basketball sa kanila. Kaya lang, ang disadvantage yun, siyempre, yung ibang hindi ganun kalalakas na player, hindi mapupunta sa Division 1 nila. Pero may Division 2 pa naman sila, may Division 3. Yun nga lang, pag napunta ka sa Division 1 ng Japan B-League, ibig sabihin, Japanese ka, napakahusay mo na. Diba? So, ganun kataas, walang height limit. Walang height limit. Kahit 4 na import, sige, lagay. Ang tindi niyan, mga kabasketball. At ikino-consider din nila yung pagkakaroon ng Japan B-League draft sa 2026 sa pag-i-introduce nila nitong B-League Premier. So, yan yung magiging senaryo, mga kabasketball, kapag nagtuloy-tuloy na itong plano ng Japan B-League. Makikinabang din kasi yung mga Pilipino dyan, mga kabasketball, kasi pag halimbawa yung mga top prospect natin dito may uusbong na magagaling talaga makapaglalaro ng Japan B-League, pwede silang from Japan B-League madirekta na sila, maimbitahan sila sa Summer League, makuha sila ng NBA team, di ba? Mapapirma sila ay 2-way contract o mapapirma sila ng standard contract, hindi natin alam. So hanggang dyan muna, mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.